Yan, so tatago natin. Direct mo na. Siyempre yung curiosity about, kasi yung idea of a healer naman, generally, the faith healers is not only unique to the Philippines. Anywhere in the world, they also have that same culture. Iba lang yung tawag, iba lang yung ginagawa. But mostly, ang nakuha kong tanong, siyempre, unang-una was about kung namamana ba talaga siya. And like how one person can say yes or no kung sa kanya inililipat yung karunungan ng pagpapagaling. Kasi nga, di ba, given na ngayon, syempre karamihan gusto, syempre yung mga younger generation would want to explore other things than what their parents or their grandparents have been doing, di ba? So, like katulad yung sa technology, katulad yung ginagawa ni Wangwood, di ba? Yung pagtatato, pagbabago. Ngayon, nahihirapan na rin sila. Siyempre, yung ibang mga kabataan ayaw na rin na ganun ang gawin nila. Gusto nila pumunta sa patag, magtrabaho, diba? So, yun, mostly ganun, yun yung una kong nakuha sa kanila na parang kung tinatya, kasi yung character din ni Bianca, sa kanya parang gustong ibigay ni Ate Guy yung pagiging mananambal. So, tinatanggap niya ba or napipilitan lang siya? So, yun. Paano yung naging reception? And may mga parang comments ba na pwede nyo i-share sa amin direct from international audience? Siyempre yung horror, yung takot is yun. Generally, siyempre may mga eksena kami na natakot sila at kung ganun daw talaga ba yung nangyayari in real life about witchcraft or kung bakit. Siyempre yung mga questions specific dun sa ginagawa eh. Pero generally, na-expect nila kasi like si Ate Guy na parang nalaman nila na gano'n yung stature niya, bakit bilang artista ay willing pa rin siyang gumawa ng mga ganong klaseng pelikula. At syempre, ang sinasabi naman namin kasi syempre as an artista, you still long and crave for roles na, di ba, na hindi mo pa nagagawa at mayroon ka pang pwedeng ma-contribute. So, na-amaze lang sila na pag sinabi namin 70 na si Ate Guy. At nagagawa niyo pa yung mga ganong eksena. Thank you, Direk. So, congratulations Bianca for being Best Dramatic Actress for Mananambal. So, share mo lang ano yung naging, natututo ba Bianca nung in-awardan ka? Kumusta yung, and ano yung pwede mo ma-share sa amin na pagtanggap mo dun sa award? Opo, nandun po ako. Maraming salamat po. When the award was given, at tinawag po ang pangalan ko, hindi ko po inakala, honestly, at all, na my performance would be recognized at that level. Yun nga po ang sa akin po kasi, ang pinakahihintay ko lang naman po ay may palabas na po ito eh. At yung mapanood na po ninyo lahat. Pero the fact po na nauna po yun, nauna na nagkaroon ng parangal muna po para sa akin at sa ginawa ko. I was already in cloud9. Sobra-sobra na po yun para sa akin. I did not even know how to thank each and everyone in the room and who made that award possible. Pero isa lang po ang sa utak ko talaga. It was a blessing. Alam kong pinagpasalamat ko agad yun sa Ama at para po yun sa lola ko. Actually, ito na lang pahabol. With this one, Bianca, Nagbago. It made me more hungry. It made me more curious as to what else I can do and how I can improve myself to be more capable of bigger roles and more impactful roles. Kaya nga po nang in-explain ko po kanina, mahal ko pong ginagawa ko eh. Alam ko po na isa po akong aktor. Kaya po ang goal ay, kung papalarin man, ay maging katulad po ng isang Miss Nora Unon na umaarte pa rin hanggang ngayon at walang kupas na napakahusay. Ako po bilang si Bianca Umali na aktor, alam ko that I will go always the extra mile for the roles that I am given. As long as I am trusted. Para po dito sa Mananambal, maliban po sa immersion ko, maliban sa workshops ko into the character,
I even had to go up until the fact that I even darkened my skin color for the role, just to match the environment, just to match the world. And I'm always willing to do more and more and more. And I will never stop being curious, and I will never stop being excited po na umarte at ipagmalaki ang pelikulang Pilipino. Up next, we have Alan Sangkon of Stars Photo Vids. So, hello, good afternoon everyone. Congratulations sa mananamba. Finally, mo kakalaga ng mga Pinoy, di ba? Yung question ko for Bianca, your character really sa Alma, Alma po. Parang, tanong ko lang kung paano ka nakarelate sa character mo bilang si Alma. And secondly, parang kung in real life ba, meron kang ganitong na or kamag-anak nito transfer sa iyo kapangyarihan, are you willing to do the same, accepting it or not? Salamat po. Maganda po ang inyong katanungan. Siguro po una, the first thing that popped into my head po kung paano po ako nakarelate kay Alma po no. Si Alma po kasi she is a very curious person. At gusto niyang ma-experience kung ano yung meron sa labas ng mundo niya. Gusto niyang ma-expose, gusto niyang magkaroon ng mga kaibigan, pero hindi niya alam kung paano. Doon siguro ako nakarelate as I remember sa kung paano po ako nung mas bata pa ako. I wasn't really the best extrovert person. Dati po hindi po ako marunong makipag-usap gaano. Dati hindi po ako marunong makipagkaibigan. Hindi po dahil hindi ko gusto, pero dahil po hindi po ako marunong. At isa po yun sa mga naging character development ko rin po siguro bilang Bianca na there's nothing to be afraid of. Kahit na hindi ka marunong, magtiwala ka lang. Masasaktan ka, oo, pero everything will be worth it because things will make you stronger. The world may be chaotic, but as long as you know that you are taken care of and protected by God, you're okay. Pangalawa po siguro din na nakarelate ako ay yung sinasabi niyo po na kung meron ba akong parent o lola na ipapasa sa akin. Siguro po closest na po yung ako po kasi yung pinaka-ate sa loob ng bahay namin ng lola ko. So ako po yung pinaka-assistant ng lola. Kaya po siguro yung pakiramdam na sa akin po ipinapasa yung pag-aalaga sa mga mas nakababata kong pinsan na hindi ko po alam kung ready ba ako gawin o hindi. Kailangan kong matutunan dahil nga po ako po ay ng dila. And I had no choice but to be raised as someone who will take care of other people. Pero ngayon po na matanda na ako, I love doing it. I'm a proud Lola's girl and I'm proud to be raised by my Lola. Thank you. Salamat po. Yung second question ko dun sa mga boys na cast, tanong ko lang kung in social media world ngayon, di ba? Kayo ba personally naniniwala pa kayo sa ganitong klaseng folklore ng Pilipinas, di ba? Yung mananambal, manananggal, yung mga faith healer. At kayo pa personally, nung suot niyo yung brace na tabi ni sa inyo, may kumulo. I think may experience kayo dun sa City Hall na about yung extraordinary supernatural na thing. Ako syempre, naman, naniniwala pa rin ako. Gaya ng sinabi ko kanina, simula nung nagawa ko tong pelikula at nakapunta ako ng Secure, na-realize ko na hindi lahat ng napapanood, narinig natin is totoo about mananambal. And ako man, siguro oo. Kasi, binalikan ko yung dun sa bracelet eh. Sa akin, nung una akala ko, kasi gumalaw siya, parang gumalaw. Natitignan ko siya, parang gumalaw. Yun pala, yung kamay ko lang pala yung gumalaw. Pero hindi, sa akin, hindi. Awa ng Diyos, hindi naman. Wala naman akong nagulo or wala naman kaming nagulo na kakaiba o ibang tao doon sa habang nagsushoot kami ng mananambal. Sorry. Sa akin, opinion ko, oo, naniniwala ako. Kasi, ang dami pang ang dami pa rin natin hindi natutuklasan sa material world. So, kung species lang ba talaga yung meron dito,
8 billion lang ba talaga sila? Or meron bang hindi nakikita ng natural natin mga mata na nag-i-exist din sila? So, nakakatawang pakinggan, pero somehow, talagang naniniwala ako na merong manananggal, merong aswang, kasi depende naman eh. At saka siguro hindi na lang din, sumasabay lang din siguro sila dun sa generation or nag-a-adapt lang din sila sa kung ano yung pagbabago ng tao sa mundo. So, di ko alam, pero opinion ko, naniniwala ako. So, limited lang kasi yung pagkakataon maaral natin yung mga bagay-bagay. So, ang dami pa. Sa ilalim ng dagat, di na natin kaya aralin yun eh. So, ano ba talaga yung meron sa mundo natin? Naniniwala ako. Ayan, sa part na yan, meron akong may share dyan. Ako yung parang buhay na patunay na meron talagang ganyan. Kasi nung 2023, nagkaroon ako ng pinched nerve sa balakang. So, tumagal siya ng 9 months na may ipit akong nerve. Hindi na ako makalakad, hindi na ako makatayo. Talagang, ang nipis na ng left leg ko. Bigla na lang may isa akong parang lolo-lolo na nagkwento. Baka meron ka dyan, ginaw ko lang, baka meron ka dyan manghihilot. Kung hindi ako makalakad eh. Sinabi niya, meron, buti sinabi mo. O di ang nangyari, kinabukasan, pinahilot niya ako. Ang tawag pala sa kanila, hilot bulong. Bulong, hilot sa bulong. Literal, ang totoo, kasi nung habang minamasahe niya ako, may binubulong siya eh. Chat niya siguro yun, hindi ko naririnig, hindi ko naiintindihan kasi hindi rin Tagalog yung sinasabi niya. Habang minamasahe yun, hinihilot niya ako, nasa part na nung may ipit, naramdaman ko talaga, tumalon yung ugat na hindi ko alam kung ano yun, laman ko o ugat. Instantly, pagka putok na yun, naramdaman ko kagad yung refreshing, yung na-relax ako, nawala yung ipit. So sabi ko, mapapamura ako. Totoo pala to. Nakalakad akong bigla, nakapag-exercise na ako. So, may paglalaban ko na totoo yung mga ganyang bagay. Dahil ako mismo na-experience ko na pagaling ako ng hilot na may bulong. Yun lang. Parang bigat ng story. Totoo? Totoo yun. Ako din po naniniwala ako kasi lumaki ako sa Tanawan, Batangas, sa Laguna, sa Quezon Province. So, karamihan din sa amin ganyan yun, mga bulong, hilot, albularyo. So, yung marami rin experiences like sa family namin, sa brother ko na ayun, hindi ma-detect, hindi malaman ng doktor kung ano ba talagang sakit sa tiyan. So, sa amin dadalhin sa albularyo. So, doon, somehow, siyempre, siya, faith niya, siya, healer. So, pag naniniwala ka, talagang, magagawa talaga siya. So, ganun sa akin, naging practice talaga siya. So, ako naniniwala ko. Thank you very much, everyone. Thank you, Jim. Thank you. That was Alan Sancoan of Stars Photo Kids. Up next, we have Jay.